Magandang araw mga lods. Ayan, dito na naman tayo. At pasensya na at hindi tayo masyadong nag-a-upload ngayon kasi medyo busy-busyan tayo ngayon mga lods. Totally madaling araw na ako nakaka-uwi. Ayan. Minsan alauna medya. Pag uwi sa bahay, halos alas 3 na ng madaling araw ako nakakatulog mga lods. Kaya sa mga susunod, hindi tayo mabibisi, pero hindi ko kayang ipangako yun mga lods kasi medyo marami tayong ngayon totally diretso kung sasabihin mga lods. Walang walang money involved, pero napaka-importante sa isang tao. Ayan. Nila yung pwede kong sa inyo mga lods. Let it, bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, medyo puyat-puyat tayo ngayon. Masaya sa kalooban mga lods. Totally ngayon, last night na. Although madaling araw pa rin ako siyempre. Siguro sa mga susunod, kung may pagagawa pa sa akin, gagawin ko pa rin yun kasi tungkulin yun mga idol. So ngayon, balik tayo dito sa ating pag-iibon. Ayan. Although yung senior nating topic nung nakaraan, yun, yung baka sakaling makatulong sa iyo to, ibig sabihin yung mamatayan ng ayun, shout out sa inyong lahat mga lods. Na-appreciate yung yung kung sakali na makatulong sa inyo, di salamat nga. Pag hindi naman, di wag niyong gagawin mga lods. Ngayon, may nagtanong dito mga idol. Ito yung gusto kong sagutin. Sabi niya, si Ruelo Anso. Yan, Anson. Yan, sabi niya, pakakainin ba ng hen yung pinalit mo at hindi ba niya papatayin? Yan. Totally yun nga yung sinasabi ko mga lods, na obserbahan nyo muna. Totally pag nilagay mo yan, maliit pa lang, tingnan mo. Pag kasi hindi niya although napakabihira naman yun mga lods na pinapatay, napakabihira. Napapatay lang yan kung may amoy yung kamay mo na kumapit dun sa inakay na nilagay mo. Yun lang yun. Pero sa karanasan ko, sa tagal ko matagal na rin akong nag-iibon mga lods, marami na rin akong naibugan na ginagawa ko yun. Wala namang karanasan na yung pinoster ko yung pinatay. Wala. Manapa, meron akong karanasan. Sarili niyang inakay. Nung kumpleto na yung balahibo, maganda na siya. Parang nagseselos. Yun. Pero bihira yun. Nagselos siya, lalo na babae. Kasi pupusuan ng tatay yun Siyempre, mga hayop yun, mga lods, wala namang isip. Wala namang isip na kagaya natin. Yun, magseselos yun. May tendency yun. Nangyari sa akin yung dati, kinalbo. Hindi, naman yun. Pag ganyan, makikita nyo kaagad, iiyak yun. Tsaka una-una, kakalbuhin niya muna, hindi naman agad papatayin. Diba, Ngayon, kung maliit naman, hindi yun. Maliban na lang kung may amoy yung kamay mo. Kumapit sa inakaya yun. Kaya importante, kung may bisyo kayo, alak, sigarilyo, kung ano pa man yung binibisyo nyo, Kung nag-aalaga kayong ibon, pinaka-the best, maghugas kayong mabuti ng kamay. Tapos, yun, gamitin nyo yung sinasabi ng mga mag-iibon na ibabad nyo sa patuka yung kamay nyo para mga amoy patuka. Kung integra man yan o seeds yan. Kakapit yung amoy sa kamay nyo yung amoy ng pagkain nila, yun. Tsaka nyo kunin yung Tapos ibabad nyo rin sa sabihin, ilagay nyo sa patuka yung mga inakay bago nyo ilagay. Yun, lang yun. Sa mga may mga bisyo siguro. Pero hindi ko ginawa yung mga lods kasi wala man tayong Hindi naman sa mga lods. Tapos na tayo sa bisyo na yan, matagal na nating iniwan niya. Kaya hindi ako gumagamit ng ganong method. Kahit kailan. Kasi ang purpose lang naman yan, may amoy yung kamay mo. Kung wala naman, huwag ka lang maghahawak ng kung ano. Mamaya maantat yung nahawakan mo, yun lang.
kakapit sa ibon. Pero kung hindi naman mga lods, kagaya ko, ano, although kahit gano'n, inaamoy ko yung kamay ko, baka may nahawakan akong hindi maganda, kakapit sa ano. Pero sa tagal naman, wala namang gano'n na pinatay dahil may amoy, wala. Meron lang minsan attitude yung hen. Pag lumalaki na yung inaka, yun, papatayin. Siguro kung may mga kasong gano'n pinapatay, napaka-minimal ng lods. Minimal yun. Ako sa karanasan ko, walang gano'n. So yun yun. Yun yung tanong niya, ano, hindi ba papatayin? Base sa karanasan ko, mga lods, wala naman akong na-experience na gano'n. Yun, gaya na kinuwento ko sa inyo, depende lang sa kamay nyo yan. Nakasalalay sa inyong kamay, mga lods, ano? May amoy ba yan o wala? So, kung medyo kabado kayo, di gawin nyo yung method na sinabi ko. Ibabad nyo yung ibon sa patuka, tapos hugas kayo ng kamay, tapos babad nyo rin yung kamay nyo. Yan. Medyo safe yun. Ganun yun mga lods. Ngayon, siguro iniisip ni lods dahil hindi niya anak. O, eto yun. So, isang araw tatapik natin ang behavior ng parakeets. So, isa ito sa behavior ng parakeets. Ano yung mga lods, kung makikita nyo, meron akong albs. Diba, no? Minsan may nakikiswap sa akin, ang gaganda. Hindi ko naman sa ayaw ko. Kaya lang, medyo haling ako sa ano. Ano ba yung haling? Kumbaga sa babae, haling na haling ako sa iyo. Yan, parang gano'n, ano. Kumbaga, gustong gusto ko siya dahil totoo hindi naman kamahalan ng ibon na to. Bakit gustong gusto ko siya? Friendly kasi itong mga ibon na to, mga lods. Sa nga rin, tatapik natin yan. Ibigay lang ako konting idea kung bakit ano yung ibon na to na hindi siya kagaya ng iba. Hindi siya kagaya ng African na pag may sinama ka, papatayin niya talaga, aawayin. Pero ako, tingnan niya, sinama ko 5. Makikita niyo, di ba? Sinama ko 5. Bakit ano? Ano siya, talagang may tendency talaga, instinct yun na nahabulin. Pero ba't hindi pinapatay? Di ba, no? So may technique doon, kaya lang hindi pa ako proof kung tama yung technique ko. Baka mamaya hindi applicable sa inyo. Kaya hindi ko muna yan. Tsaka unang-una ganito mga lods. Hindi ko binibreed ang mga yan. Ang katwiran ko yan. Kung umitlog kayo, di umitlog kayo. Mag-breed kayo. Pero yung bawa yung pusa akong pararamihin. Gaya na sabi ko, wala pa akong pwesto mga lods. Tsaka ano, na gustong gusto ko pa yung parakeet kasi ano nakakatuwa sila kasi maamo. Yan yung nagustuhan kong katangian. Kasi ako, mahilig akong hawakan ko sila. Yun yun mga lods. Nahawakan ko, isa rin yung technique yun na sanay ang ibon mong hinahawakan ng inakay. So kung naamoy man niya yung ano, kung sakali man ano, na although wala namang amoy yun, nasanay sila hinahawakan. Tapos kinukuha ko, tapos ibabalik ko. Ganun yung ano, kaya siguro ang ibon nakikita niya, ibabalik din yan. Kaso pagbalik ko, may kasama na, may nabawas. Pinalit ko na. So siyempre, ano yun, instinct ng isang ina yun na magulang, kumbaga. Ilagay mo sa ano, Lods, yung nagtanong, ano, si Rowelo Anso. Bagamat hayop yan, minsan nga, sabi nga ng kasabihan, buti pa yung hayop. May puso, ikaw wala, di ba? No? Ganun yung mga termino ng mga dialogue sa pelikula, di ba? No? Ano yan? Binigyan ng kaisipan na marunong ding magmahal yan, mga Lods. Kapwa nila hayop. Kaya ako, personally, mga Lods, ano, ito base lang sa sarili kong diskarte. Pinag-aaralan ko yung ugali ng ibon. Kahit sabihin mo parakeet yan, alam mo na ugali. Pero bawat isang pares, dapat pag-aralan mo. Hindi pag may behavior yung ano mo, yung may pag-uugali siyang hindi maganda, huwag mong lalagyan ng ganon. Huwag mong kakargahan ng ano, papatayin niya sigurado yun. Ba, masyado siyang matapang. Pansinin niyo yung ano, minsan di ba? May mga video na nilalagay ko yung kamay ko. Napansin niyo, hindi ako kinakagat. Di ba, no? So magandang klaseng ibon yun na breeder.
So kahit maglagay ka ron, hindi ano yun, hindi niya atakihin. Ganun yun mga lods. Basta ang trabaho nun, iniisip niya pakainin yung mga yan. Tapos paggabi yan, parang manok na lilimliman niya para ano. Yun lang ang trabaho nun. Tapos medyo malaki na yun, medyo inihiwa-hiwalay niya yan mga lods. May isip yung mga yan kahit pa paano. Inihiwa-hiwalay niya yung maliit. Although pag beginner yung ibon, bago pa lang, basal kumbaga, tulungan mo. Pag sobrang dami ng ilakay, di hiwa-hiwalay mo hanggang sa matuto siya, gano'n. Kaya napaka-importante na pag nag-breed ka, matured. Kumbaga sa tao, may sapat ng isip yan. Alam na niya yung responsibilidad. Yan, gano'n yan mga lods. Kaya huwag kang mga badon lods na baka patayin, gano'n. Although, observe. Observe pa rin. Isang araw, pag-aaralan natin yan. Pag may time na ako na... Although, inano ko na rin dati ito na yung pag-uugali ng na parakeets. Sa parakeets lang tayo mga lods, lalo na sa mga UV. Ang ano naman natin sa mga UV. Kasi kagaya ni Idol, yan, ni Ruelo Anzon, di ba, no? Kumbaga, yung tanong niya, nararamdaman ko talagang tanong talaga. Kasi meron dati lods yung tanong niya tumatanong yan. Iba kasi yung tumatanong sa nagtatanong. Kaya ako pinakikiramdaman ko rin minsan yung yung kahit sabihin mo may ibon na siyang matagal, siyempre hindi naman natin alam lahat yan. So nararamdaman ko yun kung nagtatanong talaga o tumatanong. Kasi meron tumatanong Kaya siguro nagsawa na, di ko na nakikita na nagsawa na siguro kasi minsan hindi ko sinasagot yun kasi hindi natin pakikinabangan mga lods. Gusto ko kasi pag sumagot tayo rito, pakikinabangan ng kapwa natin na may ibon. Kasi pag yung parang mga termino salitang hindi maganda mga lods, huwag kayong aasang sasagutin ko kayo mga lods. Yung mga salitang hindi tama, minsan gumagamit ako noon. May pinatutungkulan ako, pero hindi naman sa lahat ng salita ako ganun mga lods. Napakabihira yun. Kaya hanggat maaari mga lods, huwag kayong gagamit ng termino kasi hindi ko sinasagot yun. Ngayon, pag sinagot ko yung tanong, so ibig sabihin, yun, magandang yun. Kasi ito yun mga lods, kaya ayoko ng mga salitang hindi tama, nagtanong, mga termino niya, hindi maganda. Gagayahin kasi yun. Baka yung channel natin, mga salita rito, puro salitang ayoko yun mga lods. Gusto ko yung rito, itong channel natin. Ang layon nito, yung matuto yung kapwa natin mag-iibon, kung paano alagaan yung mga ibon nila. Ma-focus sila rito, kaysa bumiso ka ng ibang bisyo, ito yun. Bisyuhin mo, baka balang araw pagkakitaan mo pa, di ba, Although ako, lang naman hindi ko naman, patuka lang talaga. Kasi gusto ko talaga yung ibon. Kasi kung kaya ko lang sustainihan to mga lods, hindi ako magpaparapol na may bayad. Baka sa sobrang dami, ipamigay ko na lang, di ba, Kaya lang, wala mga lods hindi natin pa kaya yun. Kaya minsan nagpaparapol tayo, para sa patuka lang, di ba, Kaya yun mga lods. Kaya sana mga idol, iwasan yung hindi naman karamihan naman dito sa mga okay naman yung mga salita, talagang nagtatanong, nagpapa-shout out, okay yan lods, ganito, ganyan. Kaya minsan pasensya na kaya pauna ko na, pasensya na kung medyo may tamaan ng konti. Ang payo ko lang sa iyo lods, ayoko yung gumagamit ng terminong dito, yung hindi tamang lengguwahe. Ayan, di na kita hindi ko babanggitin ang pangalan mo. Ayan, basta ayoko yun mga lods. Lang tayo rito, maging masaya tayo sa pag-iibon. Pag meron kang hindi alam, baka sakali makatulong ako, di ba, Baka sakali lang naman, di sagutin natin. Pag nakatulong ako, di salamat,
Ganun lang yung ano natin, lalo na sa mga UV. Ayun, minsan tayo, paparapol, for patuka, ganun. Ganun lang yung channel natin mga lods. Kasi sa mga susunod na panahon, kung loloobin na buhay pa tayo, siguro lalaki lang tong channel ko noon na to pag nandun ako sa probinsya. Kung kalooban pa ng Diyos, doon, lalawak sa grado yan kasi malaki yung maipa-vlog doon. Dito kasi mga lods, pasensya na kayo, limitado yung area natin. Kaya karamihan, voice over ang ginagawa ko. Wala tayong tsaka parang yung pag-YouTube ko lang to. At least balang araw, mawala man tayo sa mundo. Maalala nyo ako na may isang juniors na nakatulong kahit pa paano, di ba, na sa ibon mo, ganyan, naka-recover, gano'n. Na hindi mo lang alam ang sagot, sakto naman, napanood mo ako. Kahit pa paano nakatulong, at least. Tsaka matatatak na yan sa sa larangan ng social media, at least may isang junior na di ba, ganun lang naman ang natin doon. Kasi ako ngayon, unti-unti nare-realize ko hindi pala ganun basta-basta kumita rito. Kailangan talagang makaisip ka ng formula na talagang magbo-boom ka. Ako, gaya na sabi ko, alam ko yung dapat gawin kung gusto ko lang kumita ng pera kagad, mga lods. Di ba yung nangyayari ngayon sa gobyerno, di ba? Talaga talagang sumabay ka lang maging poser ka lang, kita ka kagad. Kaya lang nag-o-offer pa dyan, mga lods. Bayo mo, isang buwan, kalating milyon. Banatan mo lang si Pedro, si Juan. Pero hindi ko type yun, mga lods. Hindi natin kayang ipakain sa pamilya yung gano'n, mga lods. Kung kikita man tayo, mahirap yun. Okay lang yan. Kung kalooban ng Diyos sa susunod na taong pa ako kumita, okay lang yan. At least ako, nag-i-enjoy ako sa ginagawa ko, mga lods. Pag medyo walang patuka, di parapol, di ba, ganun lang yan, mga lods. Tsaka para sa mga nagtatanong kung kailan uli, sali daw sila. Sabi ko, lods, katatapos lang kasi baka napanood huli na. Di ba, lods? Kung nanonood ka ngayon, mag-subscribe ka, lods. Para at least updated ka lagi. Yan yung siguro. Kasi may baka lang naman. Kasi may nag-sponsor sa atin. Ayun, medyo sana matuloy. Magliwaliw ng konti, mga by April. Ayan, medyo relax habang summer, ika nga. Kahit nung nakaraang taon, ganun din yun Ayun, salamat sa sa nag-sponsor sa akin. Ayun, makakarating na naman tayo doon sa medyo relax ng konti, mga lods. Pero pa yan, by April pa, mga idol. So yun, mga lods, ang natin, yun lang yung ko na yun nga, yung ba yung natin, yung tanong niya, tsaka yung patungkol dun sa mga salitang hindi tama, iwasan natin yung mga lods. Siguro maganda kung medyo may knowledge ka, parang nakukulangan ka sa o medyo may alam ka sa di i-share mo, yun, ganun lang yung mga lods, di ba, Tapos sa mga nagtatanong naman ng location ko, mga lods, yung yung messenger ko nasa description. Sa description 'yan. So punta ka doon. Tapos chat ka, request, makikita ko 'yon. Tapos naalala ko pala yung nagtatanong sa Lutino at saka mga rainbow. Mga lods, yun sa akin, hindi ko kino-consider na rainbow na kasi although sila, kung talagang hindi naman pang competition nasa linyada na sila, kaya lang hindi ko tinatawag na rainbow. Minsan tinatawag ko lang silang dilute or spangle, gano'n. Kahit malinis na sila kasi yun, gusto ko pag nakapagpalabas ng clear talaga na ako mismo makukumbinsi. Pero pag mga percentage pa lang tatawagin ko na lang muna silang dilute or spangle. Ayan. Totally, yung nanalo may naibigay ako ron, solid yun.
Pag pinagpares yun, hindi ko lang kung pares nga yun eh. Although mga bata pa. Di ba no? Kung makikita nyo yung blue tsaka yung parang green na mga spangle. Yun, makakapaglabas yun ng rainbow. Di ba no? Ganun yan mga lods. Tapos meron pa nga ano eh. Ayun, sa location ha mga lods. Ano, sa lang kayo sa messenger. Tapos yun nga, yung paano malalaman daw kung rainbow. Totally tinapik ko na yan eh. Baka hindi masyadong pinanood ni Lods. Ito. Sagutin ko lang maiksing-maiksi. Yung talagang pang ano yung kumpirmadong rainbow. Ang katangian ng rainbow mga Lods, nasa kanya yung kulay. Yung violet, blue, green, yellow. Ayan. Yung halo-halo yung kulay na yan. Tapos yung bagwis niya, hindi brown. Kasi pag brown ang tawag nila doon, FPG lang. Diba? Pero iba, tinatawag na rainbow yun. Kaya lang, medyo iselan na natin kasi kinokomentan tayo na hindi daw ano. Pero pagbigyan na natin yung mga yon. So, ang katangian ng rainbow mga lods, dapat nasa kanya yung blue, violet, yellow, green, tapos yellow face. Ayan. Tapos yung pakpak niya hindi gray, yung bagwis. Yun ang rainbow mga lods. Pero hindi ka naman masaya kasi iba yung FPG siya. Katangian nga, andun na lahat ano? Tapos biglang bagwis niya gray. Tinatawag ko siyang FPG. Pero sa mga iba, tawag na nila doon rainbow sa totoo lang. Kaya lang ako, hindi ko na tinatawag na gano'n. Kasi nga kahit clear wing wala siyang violet. Clear wing na, nandun na yung green, yellow, blue, walang violet, medyo konti lang. Tinatawag ko lang siyang spangle kahit clear wing na yun mga lods. So yun mga idol. Nakalimutan ko kung sino siya kasi isang araw pa to eh. So yun lods, dapat ang apat na kulay na yun nasa kanya. Tama ba? Apat na kulay nga ba? Ulitin natin. Blue, violet, green, yellow. Ayun, tas clear wing. Although kahit yung hindi sa clear wing, basta hindi na gray ang bagwis niya, yun. Tapos walang spots walang dungis. Walang itim. Talagang solid yan. Yun na yung ano. Parang yung in-upload kong huli, yung inakay pa lang, yun, napakalinis. Kaya lang, pag nagkakaedad, nagkakaroon mga lods. Kaya hindi rin siya nakukonsider na rainbow sa iba. So yun mga lods, sana doon siya nagtanong na di ba papatayin yung tsaka yung mga nagtatanong na yan, mga sinagot natin ngayon sana nakatulong kayo. Tapos pasensya na kayo kung medyo maka-open ako ng konti. Yan, sa sinabi ko kasi iniwasan ko lang talaga mga lods na mga salitang hindi tama sa channel natin. Ayoko yun mga lods. Ano lang siguro, maaaring si Idol nagbibiro lang. Okay mga lods. Pero next time lods, huwag kang gagamit ng mga ganong termino. Baka masanay tayong ganon puro pangit yung termino rito. Ayoko yun. Maganda rito yung magiging usapan natin patungkol sa para matuto yung kapwa natin mag-iibon. So yan mga lods, yan lang. Tsaka sa mga mga nagtatanong ng location, sana mga lods yung tanong nyo, bili kayo mga lods kung malapit kayo rito para may pampatoka tayo mga lods. At mga lods, pag pumunta kayo rito, sinadya nyo ako rito. Ito halimbawa lang sample lang, huwag naman sanang i-adapt ng iba dyan kasi may kumakanana sa akin mga lods ini-ignore ko lang. Halimbawa lang, sinabi ko dilute 700. Pag pumunta ka rito, hindi ganun ang presyo, mababa. Halimbawa lang yan huwag yung i-adapt yung presyo na halimbawa lang. Pagdating dito, halimbawa, ibibigay ko lang sa iyo 550. Yan. Halimbawa. Gano'n. Halimbawa naman, sinabi ko sa messenger 500. Pares, Pagdating dito, mas mababa yun.
Yun, alam ng mga pumupunta rito. Kaya nga sabi sa huwag nyo na sabihin sa ano. Huwag nyo ipopost kasi sabi ko, pag mamaya pinadi-deliver, wala tayong wala tayong kikitain kasi may bayad yun. Siyempre, di-deliver. Bawas kita yun, di ba, no? Sayang yun, pampatukarin yun. So, ganun. Kung kayo, mga lods, yung mga nagtatanong, malapit kayo, punta kayo sa messenger. Kung kaya nyo pumunta rito, punta kayo. Ayan. Ngayon, yung nagtatanong ng Lutino tsaka ulitin ko, sa Lutino, wala na mga lods. Na-i-out ko sila. Yung iba, na-iparapol natin. Ngayon, wala nang natira. Kung may nakikita ka man, hindi ko na binibenta yung mga lods. Kasi mawawala ng kulay yung mga ibon natin pag binablog, mawawalan yung Kasi maganda yung yung pag binablog mo, halos na doon yung lahat ng kulay. Yan yun mga lods. Kaya pasensya ka na. Yung inihingi mo kulay na bibilin mo, wala na mga lods. Meron dito spangle at opaline. Yan. Dumami uli yung spangle tsaka opaline. Pero magaganda mga solid. Parang rainbow. Bagamat hindi ko inaanong rainbow kasi may bahid. So yun mga lods. Siguro sabihin ko na lang yung address ko. Tapos kung gusto mong pumunta, punta ka na lang. Ganun yan mga idol. Ayan mga lods. Siguro hanggang dito muna mga lods. At maraming salamat sa panonood. Bye bye.